Ang buhay natin sa mundong ito ay pansamantala lamang. Haharap tayo sa Diyos sa oras ng ating kamatayan. Hebreo bilang siyam, talata 27. Ang masamang balita, ang tao ay may hindi mabuting kalagayan. Ang unang lalaki at babae na nilikha ng Diyos ay nanirahan sa hardin ng Eden. Sila ay nilikha ayon sa wangis ng Diyos. Taglay ang kamalayan sa sarili, katalinuhan at kabanalan. Genesis bilang 1, talata 26. Nasa mabuting ugnayan sila sa Diyos hanggang sa sinuway nila ang kanyang utos, na huwag kainin ng bunga mula sa punong kahoy ng kaalaman ng mabuti at masama. Dahil sa kanilang pagsuway, ang sumpa ay dumating sa mundo at pumasok ang kasalanan sa sangkatauhan. Bawat taong isinilang pagkatapos noon ay may taglay na kasalanan at sirang kalikasan. Roma bilang 5, talata 12. Pinahayag ng salita ng Diyos na ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Roma bilang 3, talata 23, at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Roma bilang 6, talata 23, ang ikalawang kamatayan sa lawa ng apoy. Ang ating kaluluwa ay walang kamatayan, at dahil sa ating makasalanang kalikasan at kawalan ng kakayahang tubusin ang sarili, tayo ay magdurusa ng walang hanggang kaparusahan sa impyerno. Kailangan natin ng tagapagligtas upang matugunan ang hinihinging katwiran at kabanalan ng Diyos. Hebreo bilang 10, talata 1 hanggang 5. Ang mabuting balita ay may tanging pangalan at daan na ibinigay sa silong ng langit para sa pagtubos, pagpapatawad at pakipagkasundo ng tao sa Diyos. May isang pangalan lamang na ibinigay ang Diyos upang ang tao ay tumanggap ng kaligtasan. Gawa bilang 4, talata 12. Sa pangalan ni Jesus, ang bawat tuhod ay luluhod at ang bawat dila ay magpapahayag na siya ay Panginoon. Pilipos bilang 2, talata 10 hanggang 11. Siya ang tanging daan, ang katotohanan at ang buhay. Siya ang ipinangakong tagapagligtas ng sangkatauhan, ang kaisa-isa at bugtong na anak ng Diyos, walang hanggan at lumikha ng lahat ng bagay. Ang anak ng Diyos ay nahayag bilang anak ng tao, incarnation, upang mamatay sa krus, death, at muling mabuhay, resurrection. Ang kanyang katawang inihandog at dugong walang dungis na dumaloy sa krus ay naging minsan at magpakailang manghaing pangtubos, pagpapatawad at pakipagkasundo ng tao sa Diyos. Roma bilang 5, talata 8 hanggang 11. Tayo ay naliligtas sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Panginoong Hesukristo at sa kanyang ebanghelyo. Efeso bilang 2, talata 8 hanggang 9. Talikdan mo ang maling pananampalataya o masamang gawin ng buhay. Sumampalataya ka sa Diyos sa pamamagitan ng pagtanggap sa kaisa-isa at bugtong niyang anak na si Hesukristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Magtiwala ka sa lubos na biyaya ng kanyang ebanghelyo, ang ginawang pagliligtas ng Diyos sa sangkatauhan sa pamamagitan ng anak, ang pagkakatawang tao, pagkamatay sa krus, at pagkabuhay na muli. Marcos bilang 1, talata 15. Manalangin ng taus-puso. Sundin mo ang panalangin ito. Ama naming Diyos sa langit, tinatanggap ko ang iyong kaisa-isa at bugtong na anak na si Hesukristo bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Panginoong Jesus, ako'y nagtitiwala sa iyong ebanghelyo ng pagliligtas. Maghari ka sa aking buhay at baguhin mo ako sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Panginoon, salamat sa pangako mong walang hanggang buhay at ang kasaganahan nito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ang iyong tunay na pananampalataya ay may matibay na katiyakan ng iyong kaligtasan. Ipinangako ng Diyos
na tayo ay may buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus. Unang 1 bilang 5, talata 9 hanggang 13. At hindi na natin haharapin ang hatol ng ikalawang kamatayan, sapagkat tayo'y nakatawid na mula sa kamatayan patungo sa buhay. 1 bilang 5, talata 24. Bagamat maaring mamatay ang ating pisikal na katawan, muli itong bubuhayin ng Diyos at ang sino mang sumasampalataya ay hindi mamamatay magpakailanman. 1 bilang 11, talata 25 hanggang 29. Hawak ng Diyos ang hinaharap. Walang makakaagaw sa atin mula sa kanyang makapangyarihang kamay. 1 bilang 10, talata 27 hanggang 29. Wala ring anumang makapaghihiwalay sa atin mula sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo Jesus. Roma bilang 8, talata 35 hanggang 39. Ang Espiritu ng Diyos ay nananahan at nananatili sa atin hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Efeso bilang 1, talata 13 hanggang 14. Ang nais ng Diyos sa iyo bilang isang anak at Kristiyano, magpabautismo sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng paglulubog sa tubig. Mateo 28, talata 11. Lumago ka sa biyaya at sa kaalaman tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Manatili ka sa Kanya at sa Kanyang mga salita bilang malinaw na patunay ng iyong pananampalataya at pag-ibig sa Diyos. 1 bilang 15, talata 7 at 10. Manalangin lagi, Mateo bilang 6, talata 6 hanggang 7. Matuto sa Biblia, Mateo bilang 11, talata 28 hanggang 30, at makipagkaisa sa kapwa Kristiyano na sumasamba sa Diyos sa Espiritu at katotohanan. 1 bilang 4, talata 23 hanggang 24.